Good morning mga kapatid! Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang umaga sa isang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Sa umagang ito, tayo po ay magbubulay sa topic na katanggap-tanggap sa Diyos o acceptable to God. Mga bagay na katangian ng isang babaeng balo. Kaya sa umagang ito, samahan po ninyo ako sa pagbasa ng ating batayang talata na matatagpuan sa Marcos chapter 12 verses 41 to 44 at ganito po ang sinasabi. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang byudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat, sapagkat
ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, pansinin po natin ang pagiging observant ng ating Panginoong Hesus doon sa mga naghuhulog ng kaloob sa templo. Kaya tingnan natin na mas pinabura ng ating Panginoon ang kaloob ng babaeng balo. 3 puntos ang nais kong ibahagi sa inyo tungkol sa kanyang mga katangian, pamamaraan at pamantayan na naging katanggap-tanggap at nakapagbigay kasiyahan sa Panginoon. Una, hindi niya hinayaang ilayo siya mula sa Diyos ng kanyang kahirapan. Hindi siya na-intimidate ng mayayamang nagkakaloob sa templo. Buong pagmamalaki niyang inihulog ang taglay niyang tig 50 sentimo. Siya'y katulad ng mga taga-Macedonyang sa kabila ng kanilang paghihikahos ay nagpilit na magbigay ng kanilang abuloy. Maaaring ang kahirapan ay gamitin nating excuse upang hindi maging bahagi ng mga gawain ng paglilingkod. Ngunit, hindi gayon ang biyudang ito. Hindi niya hinayaan ang kahirapang maging hadlang sa kanyang paglilingkod. Ikalawa, siya nagkaloob sa gitna ng kanyang kahirapan. She gave out of poverty, unlike the others who gave out of the abundance. Wika po doon sa verse 43, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Malaki nga ang inihandog ng mayayaman, ngunit ang inihandog nila'y sobra lamang sa kanilang tinatangkilik. Marami pang natira. Kapag tayo nagkakaloob, ang binibilang ng Panginoon ay hindi ang halaga ng ating ipinagkaloob, kundi ang halaga ng natira para sa atin. At ikatlo, ipinagkaloob niya ang buo niyang ikinabubuhay. Sabi nga po doon sa verse 44, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikabubuhay. Wala na siyang itinira. Tayo'y lubos na kalulugdan ng Diyos kung wala na tayong ititira, kung ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat-lahat. Kung isusuko natin sa Kanya ang buo nating buhay, pagkatao at kinabukasan, magiging katulad tayo ng biyudang mahirap na laging aasa sa Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Sa isang banda, pagbulayan po natin kung bakit hindi kinalugdan at hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang mga tagapagturo ng kautusan. Ano-ano pa ang kanilang mga maling gawi at kilos? Una, sila ay nangungurakot. Sinasamantala ng mga tagapagturo ng kautusan ang kanilang kapangyarihan upang kamkamin ang ari-arian ng mga byuda. Totoong-totoo ito sa ating panahon, di po ba? Ang mga karaniwang mamamayan ang siyang nagpapasa ng buwis, parami naman ang parami ang mga tinataguri ang public servants na sa halip na maglingkod sa bayan, walang ginawa kundi pagnakawan ang bayan. Mayroon nga sa kanilang nakulong, ngunit mas marami ang hindi mabubulgar ang kasamaang nagawa, o kung mabulgar man ay hindi makukulong dahil sa magagaling na abogadong tagapagtanggol. Ikalawa, sila ay nagkukunwari. Ang mga tagapagturo ng kautusan ay guilty sa isang kasalanang tunay na kinamumuhian ng Diyos, ang pagkukunwari o pagbabalat kayo. Ang kanilang mga dasal ay hungkag, maging ang mga religious leaders sa ating panahon ay hindi excuse sa kasalanang pagkukunwari.
Kay rami ng mga nabunyag na mapagkunwari at mapagbalat kayong puno ng relihiyon. Kaya tayong mga tagasunod ay kailangang maging lubhang, maingat at mapagmasid. Ang katotohanan ay hindi napapatunayan ng kapangyarihan at kayamanan. Higit ang inaasahan sa mga religious leaders sa maayos at katanggap-tanggap na pamumuhay at paglilingkod sapagkat sila ang sinusunod ng mga tao. Sila ang tumatayong gabay at taga-akay ng mga tao tungo sa katanggap-tanggap na paraan ng pamumuhay. Kaya't mas matindi ang babala ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan noong panahong iyon. Wika niya po sa Marcos chapter 12 verse 40b, dahil diyan lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa maikling pagbubulay ng iyong mga salita na ipinagkaloob mo sa amin, na matulad po kami sa babaeng byuda na nagkaloob ng lahat-lahat para sa iyo, Panginoon. At nawa, maglakaran namin sa aming buhay ang kanyang magandang halimbawa. Lord, sa umagang ito, ilalapit ko rin po ang mga kapatid namin na magsisipasok sa kanilang paaralan, magsisipasok sa kanilang mga trabaho, at patuloy mo po silang gabayan. Ilalapit din namin sa iyo, Lord, ang mga kapatid namin na may mga dinaramdam sa kanilang mga pangangatawan, na mayroon silang mga dalahin, meron silang mga karamdaman, at maging ang mga nasa pagamutan, Panginoon, sila po ay bigyan mo ng pagalingan. Ang buong maghapon, Lord, ipagkakatiwala namin sa iyo na alam namin you are the great provider na magkakaloob ng mga pangangailangan namin, Panginoon, baging ito ay spiritual at pinansyal, Panginoon. Kaya ang buong lahat ng ito ay pagkakatiwala namin sa matamis na pangalan ni Jesus, sapagkat tinanggap namin ang katugunan sa iyong pangalan. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa maikling pagbubulay. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod. To God be the glory. Shalom. At have a great day mga kapatid, at happy weekend po para sa ating lahat. Bye!